Para po sa ating talagaya, kasama natin sa studio, dating Senador, Senador Kitatan. Senador, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Arnold. Welcome po. Okay. Isa ko kayo politiko, tanungin ko na kayo. Lahat ng pumupunta rito, tinatanong ko kilala niyo po yung Janet Lim Napoles? Hindi. Kasi maano rin to sa mga simbahan. Yung mga activities, charity works, hindi nyo na-encounter. Hindi ko nakilala. Walang nagpakilala sa inyo. Ayan. So yung PIDAP nyo nung kayo'y senador, wala kayong NGO. Nag-umpisa ako, walang PIDAP Walang PIDAP nung kayo naging senador? Nag-umpisa kami, 92, wala pa noon. Oo. Nagkaroon later. Pero lahat ng naging proyekto ko, na-inspection ko yan Okay. Hard projects yan. Okay. Yung tinatawag na soft, meron akong perang nilagay sa mga ospital. Lima, PGH, no? Heart Center, Kidney Center. Marami pong nakinabang dyan. Okay. Yung pera nandun, magre-recommenda ka lang ng mga pumunta sa'yo, may kailangan, pupuntahin mo ron, naasikaso yan. Asikasuhin na. Doon sa UP Los Baños, halimbawa, naglagay ako ng konting pera, educational fund. Hanggang ngayon, matagal na akong hindi senador. Nagre-report pa sa akin taon-taon. Na may natutulungan pa rin. Paano ginagamit yung pera doon. Kasi mukhang naibabalik sa kanila. So, yung may pundo. Okay. Maganda nung araw kung gano'n, na-monitor ninyo. Pero, gayno, ano bang reaksyon nyo sa pagkakadamay nitong ilang mga senador na nakasama nyo rin? Like si Senator Enrile, Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla, sa paggamit din ng PIDAP sa ilang mga pili, pero bogus pala na NGO. Matagal na nating sinusundan yung balitang yan. Ang gusto ko makita, magkaroon ng kumpletong listahan ng paggamit ng PIDAP mula noong 2007, kung gusto nila nung umpisa ng 2007, hanggang 2012 man lamang, kung hindi pwede ng 2013. Okay. Pero lumilitaw dito na yung mga tinitinang kalaban ng administrasyon o magiging kalaban ng administrasyon sa 2016, yun ang tinutugis. So may kinilingan, selective, parang gano'n? Oo, hindi. Targeted. Kasi ang balita natin, di ba, nag-umpisa yung mga affidavit ni Ben Horloy pagkatapos na ma-rescue siya dyan sa Bonifacio Global City, Marso. Tapos nalaman na ng administrasyon ito na mayroon. Pinatulog yung issue yan hanggang lumampas yung eleksyon. Nilinis, palagay ko, yung listahan. Ito, mga kalaban ito, hindi natin kakampi. Yan ang isasampan. Sasampan natin ng kaso. Pero sa Senado, kayo ba pag kunyari nasasangkot ang senador, naging Senate Majority Leader po kayo, ano ba rulings talaga ng Senado? Automatic suspension o... Kasi nakalagay sa konstitusyon, ang didisiplina ng senador ay Senado. Pero ano ito, mayroong nagsampa ng kaso sa ombudsman, di ba? Ombudsman, opo. Ang prinsipyo po, para sa lahat, presumption of innocence. Hanggang hindi ka napapatunayang may sala, kailangan you are presumed innocent. Pero may prosesong sinusunod. May investigasyon na nagaganap kung ikaw ay elected official sa lokal, may preventive suspension kagad yan. Ngayon, kung halimbawa nangangailangan ay magkaroon ng preventive suspension itong mga senador at kongresista, dapat manggagaling sa ombudsman ang rekomendasyon yan patungo sa Senado. Sa Senado. Okay. Pag-usapan na natin yung napakasarap na tanghalian sa Malacanang. Kahapon, no isang araw pa nabasa ko yung column mo at kahapon yung pinanindigan mo, yung mga impormasyon na yon. Pero sinasabi ng Malacanang, hindi raw magtutugma dahil nagpakita ng mga schedule ng activities ng Pangulo. Pero ako mismo, mayroong discrepancy yung after 1:30. Hindi, yung... After 1:30 to 5:30. Kasi ang activities ng Pangulo, natapos po ng 1:30. Tapos mayroong isa pa ng alas 4, di ba? Hindi. Paano po nyo papaliwanag daw yun? Hindi, ang kwento natin ganito. Okay. Alinsunod sa ating mga sources, no? Okay. Na ang unang sinabi ko, dumating si Napoles sa Malacanang. Alas 10:30. Kasama nila Sierda. Okay. Hindi pinabulaanan niya ng Malacanang. Basahin mo yung statement ng Malacanang. Hindi sinabi na hindi nangyari ito. Okay? Pumasok sa music room. At doon sa music room, sabi ng ating mga informants, nandun na kausap ang Pangulo, si Marojas, of course, La Sierda, pagkatapos, sumunod, about lunchtime, si Rene Almendras,
Budget Secretary Butch Abad at saka si Giorgio Ochoa. Ang kwento nila, at 10 o'clock daw, nasa Sofitel. Okay, nandun sa Sofitel ng alas 10. Hanggang kailan ba siya doon? Ilang minuto ba yung Malacanang at Sofitel? Presidential limousine, wala pang 10 minuto yan, di ba? Okay? So, palagay mo na at 10:30, pagdating na po, wala pa siya ron. Hindi nila sinasabi na hindi nagkaroon ng lunch meeting. Basahin mo yung buong statement. Yung buong statement, wala yun. Hindi sinabi yun. Nagpakita ng mga video na nandun siya sa Sofitel, nandun siya sa Heroes Hall, pero yung timelines ang pinag-uusapan natin dito, Hindi pinabulanan yun. hindi pinabulanan yung sinabi natin. Oo. Ano ang ginawa nila? Inatake lang ako ng personal. Na martial law, ganyan. Pero sabi ko, ito hindi, ayaw kong sagutin yung mga atake niyan. Personal yan, walang kinalaman doon sa katotohanan ng pinag-uusapan. Pero sino ba ang mga ito na-question ang credentials ko? Pinatakbo ko yung Ministry of Information, nag-iisa po ako. Wala akong undersecretary for 10 years. No? I was half their age. Ito, departamento nila, parang headless chicken, samantalang 3 ang ulon dyan. Oo. Itong statement na ito, officials denial, this is an incompetent statement. No? Yung denial, i-deny mo yung allegation. Hindi mo atakin yung tao. Magpapakita ka ng litrato na wala namang kinalaman dun sa basic issues. Okay. Sinabi ko sa istorya, nasabi alinsunod sa mga informants ko nung hapon, umalis ang Pangulo doon sa music room 3 beses. Kaya yung sinasabi nila na nag-meeting, pumunta sa Heroes Hall. Yung Heroes Hall po, ilang... Ay, ano lang yun eh. Nandun sa katabi lang yun. Yung music room. Kaya music room, nandun yung pianong dilaw eh. Oo. Tapos may pintuan ho, andun na yung ibang mga hall. Ayan. Nandun na, pumunta sa Heroes So, Hall. ibig sabihin, walking distance. Oo, 2 minutes less, nandun na. Pagkatapos alas 3, may meeting daw doon sa study conference hall. Okay. Pagkatapos alas 4, doon din. Walang conflict na sinabi ng storya ko na lumabas ang Pangulo. Oo. Pero yung basic statements ko, hindi nila dininay. Oo. Okay. Yan. At yan, patuloy po itinanggi ng Malacanang ang pahayag na at kinukwento ngayon ni dating Senador Kit Tatad. Naglabas na rin po sila ng official working schedule ng Pangulo noong August 28. At ayan o, yung schedule ng Pangulo. Pero nanindigan Yung pa rin po. schedule na dapat maganap. Yung ba ang naganap? Halimbawa, yung 1:30. 1:30 ba dumating doon? O, Hindi naman nasusunod yun. alas 2. Hindi na sunod yun. Okay. Senator, maraming salamat po At yan, patuloy po natin susubaybayan itong istoryang ito. Yung isang source mo, taga Malacanang, di ba? Okay. Maraming salamat po. Yan po ang naging talakayan. Magbabalik po ako ng irit.